Kumusta mga ka-inspire? Welcome back sa ating channel. May goals ka ba na gustong maabot? Isang bagong business, isang promotion sa trabaho, o baka naman gusto mong maging mas fit at healthy? Lahat tayo may pangarap. Pero madalas, di ba? Parang ang layo-layo ng mga pangarap na yan. Parang nasa kabilang ibayo sila ng isang malawak na ilog. Sabi nga ng isang tanyag na kasabihan, discipline is the bridge between goals and accomplishment. Ang disiplina raw ang tulay sa pagitan ng mga layunin at ng katuparan nito. Isipin ninyo kung ang pangarap mo ay nasa kabilang dulo at ikaw naman ay nasa simula, ano ang magkokonekta sa inyo? Ang tulay. At ang tulay na iyan ay ang disiplina. Madalas, kapag naririnig natin ang salitang disiplina, ang unang pumapasok sa isip natin ay hirap, sakripisyo at pagpipigil. Yung tipong kailangan mong gumising ng maaga kahit inaantok ka pa. Kailangan mong mag-ehersisyo kahit pagod ka galing trabaho. Kailangan mong mag-aral kahit gusto mo nang manood ng paborito mong series. At totoo yan, hindi madali ang disiplina. Sabi nga sa aklat ng Hebreo, Kabanata 12, Talata 11, ang bawat pagtutuwid ay hindi nakalulugod sa kasalukuyan, kundi nagdudulot ng kalungkutan. Ngunit pagkatapos nito, ito'y nagbubunga ng mapayapang bunga ng katuwiran para sa mga sinanay nito. Malinaw na sinasabi, sa simula, masakit ang pagdidisiplina. Hindi ito kaaya-aya. Sino ba naman ang natutuwa na kailangan niyang tanggihan ng masarap pero di masustansyang pagkain? O di kaya'y piliin ang libro kaysa sa social media? Pero pansinin niyo ang pangako sa dulo. Nagbubunga ito ng kapayapaan at katuwiran. Ang disiplina ay hindi parusa. Ito ay isang proseso ng pagsasanay. Tulad ng isang atleta na araw-araw nag-iensayo para sa isang malaking kompetisyon. Sa una, masakit sa katawan. Pagod at pawis ang puhunan. Pero habang tumatagal, lumalakas siya, nagiging mas magaling, at kapag dumating na ang araw ng laban, handa siya. At yung panalo, yung medalya, yun ang bunga ng lahat ng disiplina at sakripisyo niya. Ganyan din sa buhay natin. Ang bawat hindi na sinasabi natin sa mga panandaliang kasiyahan para sa isang mas malaking layunin ay isang ladrilyo na inilalatag natin sa tulay ng ating tagumpay. Ang bawat oras na inilalaan natin sa pag-aaral, pag-eensayo o pagpapabuti ng ating sarili ay pagpapatibay sa tulay na iyon. Halimbawa, gusto mong mag-ipon para sa pangarap mong bahay. Ang disiplina diyan ay yung pagtabi mo ng parte ng sahod mo buwan-buwan kahit na nangangati kang bumili ng bagong gadget. Sa una, mahirap. Pakiramdam mo ang dami mong nami-miss out. Pero isipin mo, habang lumalaki ang ipon mo, unti-unti mong nakikita ang pundasyon ng pangarap mong bahay. Yan ang bunga ng disiplina, yung kapayapaan ng isip na alam mong may pinatutunguhan ang bawat sakripisyo mo. O di kaya'y sa ating spiritual life, gusto nating maging mas malapit sa Diyos. Ang disiplina diyan ay ang paglalaan ng oras araw-araw para sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, kahit gaano pa tayo kabisi. Sa una, baka antukin ka o di kaya'y madaling madistract. Pero habang ginagawa mo ito ng tuloy-tuloy, mararamdaman mo ang pagbabago. Mas nagiging malinaw ang direksyon mo sa buhay. Mas nagkakaroon ka ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok. Yan ang mapayapang bunga ng katuwiran na sinasabi sa Hebreo. Isipin ninyo, walang matagumpay na tao ang umabot sa kanilang kinalalagyan ng walang disiplina. Mula sa mga negosyante, atleta, artista, hanggang sa mga profesional. Lahat sila may kwento ng disiplina sa likod ng kanilang tagumpay. Sila yung mga taong natutong magsakripisyo ng ngayon para sa mas magandang bukas. Ang maganda sa disiplina, ito ay isang skill. Ibig sabihin, natututunan ito. Hindi ito yung tipong ipinanganak ka na meron yan o wala. Pwede kang magsimula sa maliliit na bagay. Halimbawa, kung goal mo ay magbasa ng isang libro kada buwan, magsimula ka sa isang pahina kada araw. Kung goal mo ay maging healthy,
Magsimula ka sa pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Ang mahalaga ay ang consistency, ang pag-uulit-ulit. Sa bawat maliit na tagumpay, sa bawat araw na nagagawa mo ang iyong maliit na commitment, lumalakas ang iyong discipline muscle. At habang lumalakas ito, mas nagiging handa ka para sa mas malalaking hamon at mas malalaking goals. Tandaan natin, ang disiplina ay hindi kaaway. Ito ang matalik nating kaibigan sa pag-abot ng ating mga pangarap. Ito ang daan tungo sa pagpapala. Oo, hindi ito madali. May mga araw na gugustuhin mong sumuko. May mga araw na parang ang hirap-hirap. Pero sa mga panahong iyon, balikan mo kung bakit ka nagsimula. Alalahanin mo ang pangarap na naghihintay sa kabilang dulo ng tulay. Ang bawat pagtutuwid, ang bawat pagdidisiplina, kahit hindi ito masarap sa ngayon, ay isang investment para sa iyong kinabukasan. Ito ang naghahanda sa iyo para sa mga biyayang nakalaan sa iyo, kaya't yakapin natin ang disiplina. Ituring natin itong isang regalo, isang pagsasanay na magdadala sa atin sa isang buhay na mas makabuluhan, mas matagumpay at puno ng kapayapaan. Simulan mo ngayon. Ano ang isang maliit na bagay na maaari mong gawin nang may disiplina para mapalapit sa iyong goal? Itayo na natin ang tulay patungo sa ating mga pangarap, isang ladrilyo sa bawat pagkakataon. Salamat sa panonood mga ka-inspire. Sana'y may napulot kayo sa ating usapan ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa mas marami pang nakaka-inspire na content. Hanggang sa muli!